Sabi nila, sa bawat sayaw, may sariling kwento. May indayog, may lakas, may lambing. At minsan, may tinatagong pag-ibig na hindi mo agad maririnig. Pero mararamdaman mo doon sa pagitan ng pagtapak at pag-angat ng paa. Ako nga pala si Lando, isang simpleng janitor sa lumang gymnasium ng munisipyo. Ang lugar na amoy pawis, alikabok, at luma ng kahoy. Pero para sa akin, para itong entablado ng mga pangarap ng kung sino-sino. Lingid sa lahat, mahilig din akong sumayaw, pero lihim lang. Dito ko hinahayaan ang sarili kong maging malaya kapag wala ng tao. Pero nagbago ang lahat nang dumating siya. Si Emilio, ang bagong choreographer ng cultural dance troupe ng bayan. Mestizo, malinis tingnan, pero may tikas ng probinsyano. Malalim ang boses, malambing magsalita. Yung tipong kahit utusan ka, ay parang pinakiusapan ka ng may respeto. Noong unang gabi na nag-practice sila, ako ang naglinis pagkatapos. Doon ko siya unang nakita ng malapitan. Nakaupo sa sahig, hinihimas ang sakong niya at pinagmamasdan ng mga estudyante niyang nagsisiuwian. At ang tanong niya, "Kuya, ikaw po ba si Lando?" Napatigil ako sa pagwawalis at ang sagot ko, "Ah, opo sir, ako nga po." At eto, ngumiti siya ng nakakasilaw. Pwede bang makahingi ng tulong? Pahiram naman po ng yelo. Medyo sumakit itong sakong ko eh. Hindi ko na alam kung bakit ako napatakbo. Hindi ko na rin alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Siguro dahil sa ngayon lang ako may nakitang choreographer na hindi suplado. O baka dahil ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganon kagandang ngumiti sa akin. Pagbalik ko, nakahiga na siya sa sahig. Nakapatong ang tuwalya sa muka. Tanging maririnig ay ang malalim niyang paghinga. At sa bawat buga niya ng hangin ay parang lumilikha ng sariling ritmo. Kayo po ba talaga yung sumasayaw dito tuwing gabi? Tanong niya sa akin. Natigilan ako. Tinanggal niya ang tuwalya sa mata niya at tumingin ng diretso sa akin. May nagsabi kasi na may janitor daw dito na magaling sumayaw kapag wala na yung mga tao. Parang nag-init yung tenga ko. At ang sagot ko sa kanya, hindi po, trip lang po yun. Umupo siya, itinukod ang braso at parang pinag-aaralan ng mukha ko. Lando, sayaw ulit mamaya. Ha? Wika niya. Bakit po? Wika ko naman. Ngumiti siya. Yung itim parang nag-aanyaya pero hindi na nga abuso. Gusto ko makita. Baka sakaling may maganda pa akong matutunan kaysa sa mga tinuturo ko. Hindi ko lamang isasagot pero nung umalis siya, naiwan sa sahig ang isang maliit na panyo na may nakaburdang pangalan, Emilio. At parang sinabayan ng puso ko ang tugtog na wala naman talagang tumutugtog.
Sa unang pagkakataon, may taong nagtanong kung kaya ko pa bang sumayaw. At mas nakakakaba, may isang Emilio na gustong mapanood ako. At doon nagsimula ang unang indayog ng kwento namin. Hindi ako mapakali buong gabi. Ang sabi niya, "Sayaw ulit mamaya, ha?" At para bang minarkahan ng mga salitang iyon ang dibdib ko. Pagkatapos ng regular practice ng cultural dance troupe, unti-unting nagsiuwian ng mga estudyante. Ako naman, kunwari nag-aayos pa ng mga upuan, nagwawalis ng mabagal, para lang magmukhang natural. Pero sa totoo lang, hinihintay ko siya. At dumating nga siya. Si Emilio, bitbit ang backpack, nakasuot ng simpleng puting shirt, nabasa pa sa collar dahil siguro sa pagpunas sa pawis. Tumayo siya sa gitna ng gym at parang inihanda ang entablado. Hindi niya ako tinitingnan pero alam kong para sa akin ang bawat kilos niya. At ito, tinawag niya ako. "Ano? Lando, ready ka na?" Lumunok ako. Inilapag ang walis. Sir, baka mapahiya lang ako." Lumapit siya unti-unti hanggang sa tumapat na siya sa harap ko. Hanggang sa halos maramdaman ko na ang hininga niya. At ang bulong niya, "Lando, hindi ako magpapahiya sa'yo. Ang gusto ko lang, makita kung ano ba talaga yung sayaw mo." Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ng loob ang pumasok sa akin. Pero umakyat ako sa entablado, nag-stretching. Tapos, nagsimula na akong sumayaw nang walang tugtog. Oo, walang tugtog. Pero sa loob ng gym, sapat na yung echo ng bawat paghinga ko. Bawat pag-slide ng tsinelas ko sa kahoy para magkaroon ako ng sariling ritmo. Nakita ko si Emilio sa gilid. Nakaupo, nakangiti, nanonood. Yung tingin niyang parang ako lang ang nakikita niya. At doon ako kinabahan. Hindi dahil sa sayaw, kundi dahil sa tingin niya. Pagkatapos ko, hindi siya agad nagsalita. Tumayo siya, lumapit, at tumingin sa sahig na tinalunan ko. Saan mo natutunan yun?" Wika niya ng mahina pero may halong paghanga. Wala po. Nanonood lang po ako sa YouTube sa cellphone ng pamangkin ko." Wika ako naman. Tumawa siya pero yung tawa niya hindi pang-asar, pang-amaze. "Lando, sumasayaw ka hindi dahil natuto ka. Sumasayaw ka dahil may puso ka." Wika niya. Tinapik niya yung balikat ko. Mainit ang palad niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang tumalon ng puso ko ng konti. At ang sabi niya, "Tara, turuan mo ko nung ginagawa mo sa dulo. Yung parang umiikot tapos biglang bagsak. Ang ganda nun." Ako, tuturuan ko siya. Si Emilio na choreographer. Ako na janitor lang. At eto, tumawa siya ulit. "Huwag kang matakot. Ako bahala. Sumayaw tayo, sabay." At doon sa unang pagkakataon, hinawakan niyang kamay ko. Hindi sa paraang bastos, hindi sa paraang pang-teacher, kundi sa paraang paghawak sa kapareha sa sayaw. Dahan-dahan kaming umikot, sabay humakbang,
sabay huminga. At sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko, lumalapit hindi lang ang katawan namin, pati mga kwento namin, pati buhay namin. Hanggang sa natapos ang ikot, nakahawak pa rin siya sa kamay ko. Hindi siya bumibitaw. At ang sabi niya, "Lando, alam mo ba, ang sarap mong kasama sumayaw. Parang may sumabog sa dibdib ko, hindi dahil sa saya lang, kundi dahil sa takot. Takot na baka ito yung simula at baka hindi ko nakayanin kapag natapos. Pero bago ko pa mapigilan ang sarili ko, ngumiti siya. See you tomorrow, same time." At kahit anong kaba ko, kahit anong pagdududa, tumango ako. Oo, bukas ulit. Dahil parang sa unang beses, may umalalay sa mga paa kong matagal nang napagod. At hindi lang basta sayaw ang meron kami ni Emilio. May simula ng kung anong hindi pa kayang pangalanan. Maghapon akong tuliro. Hindi naman kami nagkatabi ni Emilio buong araw, pero parang nandyan siya. Sa bawat lakad ko, sa bawat hila ko ng map, sa bawat pihit ng walis, lintik. Hindi ko alam kung bakit ganito. Kinagabihan, maaga akong pumasok sa gym. Wala pang estudyante, wala pang ingay. Ako pa lang, pero may liwanag ng konti dahil bukas ang isang ilaw sa gitna. At doon ko siya nakita, si Emilio. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa poste, nakapikit, at parang hinihintay ako. "Uy, maaga ka." Pagbati niya nang mapansin niya ako. Wala lang po." Wika ko naman. At eto, napangiti siya. "Huwag mo na akong ipo. Lando, para namang mas matanda ako sa'yo." Wika niya. Umiling ako ng mahina. At ang sabi ko, mas may alam kayo eh." At ang sagot naman niya, "Sa sayaw siguro, pero hindi ibig sabihin na mas mataas ako." Tumayo siya, nagunat ng braso at lumapit sa akin. "Ready ka ba?" Wika niya. Para sa ano?" Tanong ko naman. Tumingin siya sa entablado. "Para sumayaw ulit, pero ngayon, hindi mo na ako tuturuan, sabay na tayo." Hindi ko alam kung bakit nanginginig yung kamay ko. Siguro dahil kanina pa siya tumitingin sa akin ng para bang may gusto siyang malaman o maramdaman. Umakyat kami sa entablado, walang tugtog, walang ilaw, walang audience. Pero ngayong kasama ko siya, pakiramdam ko sapat na yun. "Lando, ilagay mo yung kamay mo dito." Kinuha niya ang kamay ko at inilapat niya sa balikat niya. Mainit, matatag at para akong napaso. Tapos, ako naman dito. Inilagay niya ang kamay niya sa bewang ko. Halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Natural lang yan. Bulong niya na parang nababasa yung kaba ko. Pag malapit na yung katawan, nagkakausap yan, parang sayaw, parang damdamin. Wika niya. At eto, tahimik ako. At ang sabi ko, "Sir Emilio, baka isipin mo." At eto, pinutol niya ang sinasabi ko. "Wala akong iniisip na masama. Pero may nararamdaman ako."
Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, kabahan, o tumakbo. Pero bago pa ako makapag-isip, umusad siya, isang hakbang, at sinabayan ko. Isang indayog, sinabayan ko ulit. Nakaalala yung kamay niya sa bewang ko at bawat hinga niya sumasabay ang galaw namin. Wala kaming sinusunod na choreography. Wala kaming steps. Pero para kaming may sariling musika. Isang sayaw na hindi ko alam kung paano nagsimula at natatakot akong malaman kung paano matatapos. Nang huminto kami, malapit pa rin ang mukha niya sa akin. Napakapit ako sa balikat niya. Hindi ko alam kung bakit pero ayaw ko pang bitiwan yung sandali. At ang sabi niya ng mahina, Lando, pwede ba kitang tanungin? At ang sagot ko naman, ano po? Bakit mo ako tinitingnan kanina na parang natatakot kang mahalin kita? Tanong niya sa akin. Parang tinapos ng tanong niyang yun ang paghinga ko. Hindi ko sinasadyang, wika ko. Huwag mo nang itanggi, Lando. Ako rin kasi takot. Sagot niya pero malambing. Takot saan? Wika ko naman. Takot na masanay ako na may kasabay, may kahawak, may kasama sa sayaw ng buhay ko. Tahimik, walang gumagalaw, walang huminga. Hanggang sa bigla siyang napangiti. Mahina lang pero napipilitan, pero totoo. Pero Lando, minsan yung takot, masarap harapin kapag tama yung kasama. At sa unang pagkakataon, ako yung umiwas ng tingin. Hindi dahil sa ayoko, kundi dahil baka mahalata niyang may kumakabog sa loob ko na matagal ko nang tinatago. Bukas ulit? Tanong niya habang paalis. Hindi ako nakapagsalita kaya tumango na lang ako. At ang hindi ko sinabi, oo Emilio, bukas ulit. Kasi pakiramdam ko sa bawat sayaw natin, lumalapit ka sa puso kong matagal nang nagtatago. Buong araw akong parang hinihila ng hangin. Di ko alam kung anong mas malakas. Yung kaba ko, yung tuwa ko, o yung pag-iwas ko sa sarili ko. Kasi parang hindi na simpleng sayaw yung nangyayari sa amin ni Emilio. Parang may ibang ritmo, may ibang humahawak sa dibdib ko. Nang dumating ang gabi, muling napuno ng tahimik na lamig ang gym. Ako na naman ang maaga. Ako na naman ang naghihintay. Pero ngayong gabi, hindi siya agad dumating. 5 minuto, 10, 15. Pakiramdam ko parang tumatalo ng bawat segundo. Nagsimula na ako magwalis para mawala yung kaba pero bago ko pa matapos ang isang linya ng alikabok. Sorry Lando, na-late ako. Napatigil ako. Si Emilio hinihingal. May pawis sa noo na hindi galing sa sayaw, galing sa pagmamadali. At ang sabi ko, akala ko hindi ka na darating. Lumapit siya. Hindi nagsalita, hindi rin ngumiti. Tumingin lang siya sa akin ng malalim. Hindi kita kayang hindi puntahan. Simple, diretso, walang paligoy-ligoy. At parang umikot ang sikmura ko. Pumasok kami sa gitna ng gym. Hindi na siya tulad nung dati.
na may ngiti agad. May bigat sa mga mata niya ngayon. At ang tanong ko sa kanya, okay ka lang ba? Huminga siya ng malalim at ang sabi niya, Lando, may gusto sana akong sabihin eh. Napahawak ako sa walis. Kung tungkol sa sayaw, wika ako. At ito, pinutol niya yung sinasabi ko. Hindi tungkol sa sayaw, tungkol sa'yo. Parang nagiba ang hangin, naging tahimik, hindi gumagalaw ang mundo. At ang sabi niya, tumingin ka muna sa akin. Dahan-dahan akong tumingala at doon ko nakita ang mukha niya. Hindi na yung choreographer, hindi na yung teacher, hindi yung professional, yung Emilio na tao, totoong vulnerable. At ang sabi niya, Lando, alam kong ilang gabi pa lang tayong nagkakasama pero gusto kong maging totoo. At ang tanong ko sa kanya, totoo saan? Kasi kapag mag-isa akong umuwi, ikaw lang yung laman ng isip ko. Kapag may pinapractice ako, ikaw yung naiisip kong kapareha. At kapag sumasayaw ka, hindi ako tumitingin sa galaw mo, kundi sa'yo. Parang bumagsak ang walis mula sa kamay ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras, ngumiti, matuwa, o matakot. Emilio, bakit mo sinasabi yan? Huminga siya ng malalim at ang sabi niya, kasi takot akong mahuli mo akong nahuhulog nang hindi mo alam. At parang sinabunutan ng hangin ng puso ko. Kasi hindi ako sanay sa ganun. Hindi ako sanay na may umamin. Hindi ako sanay na may pumipili sa akin. Emilio, hindi ako marunong dyan. Hindi ako sanay sa ganyang klaseng damdamin. Lumapit siya ng mabagal, maingat, at parang bawat takbang niya, sinusukat niya ang tibok ng puso ko. Kaya nga tayo sumasayaw, 'di ba? Kasi kahit hindi tayo sigurado, kahit natatakot tayo, kaya nating sabayan. Nakita ko ang kamay niya. Dahan-dahang inabot ang kamay ko. Hindi ko agad tinanggap. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot ako sa sagot ng puso ko. Pero nung maramdaman ko yung init ng palad niya, parang may sumuko sa loob ko. Hinawakan ko rin yung kamay niya, mahina, pero totoo. At doon nagsimula ang isa namang dahan-dahang indayog. Wala kaming tugtog, wala kaming step. Pero may hawak siya sa kamay ko at ako, hindi ko na binitiwan. Lando, pag sinabi kong gusto pa kitang makilala pa, sasayaw ka pa ba kasama ko? Bulong niya sa akin. Hindi ako nagsalita, hindi ko rin kailangan. Tumango ako at iyon ang naging sagot ko. Kinabukasan pakiramdam ko, iba na ang mundo. Hindi dahil may nagbago sa paligid, kundi dahil may nagbago sa loob ko. Hindi ko man sabihin ng malakas pero mula nung hinawakan ko ang kamay ni Emilio kagabi,
Parang may natanggal na pader sa puso ko. Hindi ko alam kung anong klaseng damdamin yun. Pag-asa ba o delikadesa? O yung nakakainis na pakiramdam na baka masanay ako sa isang tao. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto ko siyang makita ulit. At nang gabing yun, nandun ulit siya. Maaga pa din, mas maaga pa sa akin. Nakatayo sa gitna ng gym. May maliit na Bluetooth speaker sa sahig. May suot na itim na jacket. May ngiti na parang ako ang hinihintay niya buong araw. Lando, ngayong gabi, may sasabayan tayong tugtog. Natigilan ako. Ha? Akala ko ba mas gusto mo yung walang music? At ang sagot naman niya, tama ka, pero ngayong gabi, gusto kong marinig mo kung ano yung nararamdaman ko. Inon niya yung speaker at tumugtog ang isang mabagal at malambing na instrumental music. Yung tipong hindi mo kailangan ng lyrics para maintindihan. Yung tipong hindi kanta ang nagsasalita, kundi puso. Lumapit siya sa akin, hindi na siya nagtanong kung pwede. Hinawakan niyang kamay ko, pareho ng lambing kagabi pero ngayon, may diin ng konti, parang sigurado. At ang tanong niya, ready? Mahina lang pero ramdam ko. At ang sagot ko naman, ewan ko, pero nandito ako. Nagpapasalamat ako dyan, wika niya. Pinatong niya ang kamay ko sa balikat niya. Nilagay niya ang palad niya sa bewang ko. At nagsimula kami. Mabagal, malambing, parang dalawang taong nag-iingat pero sabik. Hindi kami nag-uusap, pero nag-uusap ang mga balat namin. Ang bawat paghinga namin sabay, ang bawat takbang namin magkahawak. Lando, alam mo bang ngayon lang ulit ako sumayaw ng ganito? Bulong niya habang nakaangat ang noo ng konti at tinatama ang pisngi ko. Ganito? Paano? Wika ko naman. Ganito na parang natatanggalan ako ng depensa. Ganito na parang may kasama akong hindi ko gustong bitawan. Ganito na parang may pag-ibig na sumisilip. Wika niya. Parang biglang umigting lahat sa loob ko. Yung braso ko stiff. Yung hininga ko nagkamali. Emilio, huwag kang ganyan. Hindi ako sanay. Nasanay ka man o hindi, nararamdaman mo rin to, Lando. Kita sa kilos mo. At eto, humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin itinanggi. Dahil totoo na may kumakalabit sa dibdib ko. Totoo na may kinatatakutan ako. At totoo na ang gusto ko pa rin sumayaw kasama siya. Tumigil na ang musika pero hindi pa rin kami kumakalas. Kaya siya na yung unang nagsalita. Pwede ba kitang ayayain bukas? Para saan? Hindi para sumayaw, kundi para kumain kahit turon lang sa labas, kahit saan, basta ako at ikaw. Wika niya na nanginginig pa yung boses. Napalunok ako, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng tanong. Emilio, baka kasi, wika ko.
Baka ano, wika niya. Hindi naman galit, hindi nangungulit, nagtatanong lang. At ang bulong ko, baka umasa ka. Baka hindi ko kayang tumapos kapag nasimulan na. Ngumiti siya, malungkot pero totoo. Lando, sa sayaw, hindi naman kailangan na perfect. Ang kailangan lang, willing kang sumabay. Tumingin ako sa kamay namin. Nakaipit ang isa't isa. At doon ko napagtantong mas natatakot ako sa hindi ko masubukan kaysa sa masaktan. Kaya ang sagot ko, sige, bukas, sabay tayong kumain. At ngumiti siya sa paraang sapat na yon para sa buong mundo niya. Hindi ako mapakali buong araw, hindi dahil sa takot, kundi dahil excited ako. Oo, tanggap ko na. Hindi ko may tatago sa sarili ko. May pupuntahan kami ni Emilio ngayong gabi. Hindi gym, hindi entablado, hindi sayaw. Kami lang. At sa unang pagkakataon, wala kaming dahilan para magkita maliban sa isa't isa. Pagdating ng gabi, inabangan ko siya sa labas ng gym. May ilaw sa poste, may lamok sa paligid, may malamig na hangin. Pero ako, pawis na ang kamay ko kahit hindi pa kami nagtatama ng tingin. At doon ko siya nakita, si Emilio. Naka-plain black shirt at slacks. Naka-backpack at may baong ngiti na parang gusto niyang ipakita lang sa akin. Lando, ready ka na? Bati niya. Kinurot ko ang sarili ko sa loob. Hindi ako ready pero para sa kanya, oo. At ang tanong ko, saan tayo? Fishball o turon? Sagot naman niya. Napangiti ako. Turon, mas mura. Wika ako. Eh di, mas marami tayong mabibili. Sagot naman niya. At sabay kaming naglakad. Sa unang minuto, pareho kaming tahimik. Hindi awkward. Hindi rin pilit. Parang parehong nag-a-adjust sa bagong mundo na wala ang gym. At ang sabi ko habang naglalakad, Emilio, sigurado ka ba rito? Sa turon? Wika niya. At ito tumawa siya. O sa'yo? Hindi ako nakasagot. Nagpatuloy lang kami. Nang makarating kami sa karinderya sa tapat ng barangay hall, bumili siya ng 3 turon. Ako 2 lang. At ang sabi niya, teka, hatiin natin yung isa para meron tayong moment na magkasalo. Yung parang sa mga pelikula. Ano ba yan? Sabi ko sabay tawa. Pero hinayaan ko siya. Pinilas niya ang turon sa gitna. Inabot sa akin ng kalahati. Habang hawak niya yung isa, sabay kaming kumagat. Tapos nagkatinginan kami. Di ko alam kung dahil sa asukal o dahil sa ilalim ng poste kami nakatayo pero parang biglang bumagal ang mundo. Masarap, di ba? Tanong niya. Oo, sagot ko. Pero ang totoo, mas masarap ang tingin niya. Naglakad pa kami papunta sa covered court. Umupo sa bangkong kahoy, tahimik yung paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig. Tapos bigla siya nagsalita. Lando,
Pwede ba kitang tanungin? At ang sabi ko naman, naku, parang seryoso yan ah. Medyo, wika niya. Napatingin ako sa kanya, hindi siya nakangiti. Hindi rin malungkot. Totoo lang. Bakit ka natatakot sa pag-ibig? Para akong tinamaan. Di ko alam kung sasagot ako, tatakbo, o magtuturong nagbibiro siya. Tinanguan ko siya. At ang sabi ko, sino bang hindi? Ako, wala naman akong pinagdadaanan na maganda pagdating doon. Iniwan ka? Wika niya. At ito, huminga ako ng malalim. At ang sagot ko, hindi naman. Hindi pa nga ako nagmahal ng ganap eh. Wala namang nagstay. Tahimik siya sandali. Hindi niya ako pinutol. Hindi niya rin ako tinanong agad. Tumingin siya sa sahig, tapos sa kamay niya. At pagkatapos ay sa akin. Lando, hindi ko hinihingi na mahalin mo ako agad. Hindi rin kita inaapura, pero sana huwag mo ring isara yung pintuan dahil natatakot ka. Napabuntong hininga ako at ang sabi ko, kasi paano kung masaktan ka dahil sa akin? Ngumiti siya, malungkot pero matatag. Tanggap ko yan. Mas pipiliin kong masaktan sa totoo kaysa hindi maramdaman ng simula. At doon ko naramdaman yung bigat sa dibdib ko. Hindi dahil masakit, kundi dahil gumagalaw. Hinawakan niya ang braso ko, hindi ang kamay. Hindi rin ang bewang. Yung braso lang pero sapat para gumalaw ang buong kaluluwa ko. At ang bulong niya sa akin, Lando, kapag handa ka, kahit hindi ngayon, sasayaw ako ulit para sa'yo. Hindi ako nakapagsalita, pero inilapat ko ang kamay ko sa kamay niya. Hindi mahigpit, hindi sigurado, pero tanggap ko. At doon nagsimula ang katahimikan na parang musika rin pala. Kinabukasan, hindi kami nagkita. Hindi dahil umiwas ako. Hindi rin dahil busy siya. Pero dahil kailangan kong huminga. Kailangan kong namnamin yung mga sinabi niya kagabi. Hindi kita pinipilit. Kapag ganda ka, sasaya ulit ako para sa'yo. Hindi yun madaling tanggapin. Parang may iniabot siyang mundo at ako yung pinapapili kung papasukin ko o hindi. Gabi na nang maramdaman kong hinahanap ko siya. Kaya maaga akong pumunta sa gym. Pagbukas ko ng pinto, madilim pa. Walang ilaw, tahimik. Akala ko wala siya, pero narinig kong isang pamilyar na tugtog. Mabagal, instrumental, yung parang naglalakad sa ulan. At doon ko siya nakita, si Emilio. Mag-isa, nasa gitna. Nakapikit, sumasayaw pero hindi maayos, hindi buo. Parang may hinahanap. Nanood lang ako sa gilid, ayokong istorbohin siya. Pero nang bumagal ang galaw niya at parang napatigil siya sa paghinga, napansin niyang nandun ako. Lando! Hindi siya ngumiti agad, pero may relief sa mga mata niya.
Parang ako yung hinihintay niya. Pero hindi niya inaasahang darating talaga. Lumapit siya ng dahan-dahan. Akala ko hindi ka na pupunta. At ang sagot ko, akala ko rin eh. Tapos naisip ko, hindi ko pala gustong hindi ka makita. Parang tumibok ang mata niya. Ganun yung itsura, yung may kumislot sa loob ko. At ito lumapit siya ng konti. Lando, may nangyari ba? May mali ba sa sinabi ko kahapon? Umiling ako at ang sabi ko, wala. Wala kang mali. Ang problema, ako. At eto, huminga ako ng malalim. At ang sabi naman niya, teka, hindi kita tinatanong para sisihin mo yung sarili mo. At ang sagot ko naman, totoo naman eh. Emilio, hindi ako sanay na may nag-aalaga sa feelings ko. Hindi ako sanay na may nag-aabang. Hindi ako sanay na may gustong lumapit. Lalo na sa akin. At eto, tumingin ako sa sahig. Tahimik siya pero hindi malamig. Yung tahimik na nakikinig. Kaya nga ako natatakot. Wika ako. At ang tanong niya, pero bakit ka nandito ngayon? Doon ako napatigil. Oo nga, bakit nga ba? Tumingin ako sa kanya unti-unti. Parang tumataas yung bigat sa dibdib ko habang tumatama ang mata ko sa mata niya. At ang dagdag pa niya ng mas mahina. At bakit? Kahit natatakot ka, bumalik ka sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lakas ng loob ko pero sinabi ko, Emilio, kasi pag wala ka tahimik pero pag nandito ka, mas masarap yung tahimik. Tumingin ako sa kamay niya. Yung kamay na ilang gabi ko nang hinahawakan, kinakabahan pero hinahanap. Natawa siya ng mahina, hindi yung biro kundi yung pagod na masaya. At ito lumapit siya ng mas malapit na halos magdikit na yung mga hininga namin. Lando, anong gusto mong gawin ngayon? Eto, umiling ako at ang sabi ko, hindi ko alam eh. Napangiti siya. Sabi naman niya, okay lang pero gusto na kitang hawakan. Tumigil ang mundo. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung anong dapat. Pero ang alam ko lang, tingin ko, oo. Hinawakan kong kamay niya at dahan-dahang tumama ang palad niya sa pisngi ko. Mainit, maingat, parang nag-aalangan pero alam niyang kailangan. At doon ko naramdaman, hindi ako yung sinasayaw niya. Kinakausap niya ako, hindi gamit ang salita, hindi gamit ang hakbang, gamit ang paghawak at ang bulong niya. Lando, kapag sumayaw ulit tayo, hindi na ako ang mauuna. Ikaw yung sasabayan ko. At saka una-unahang pagkakataon mula nang magkakilala kami, hindi ako umatras, hindi ako umiwas. Hindi ako tumakbo. Tumango ako.
at hindi ko binitiwan ang kamay niya. May mga gabi talagang hindi mo malilimutan. Yung tipong kahit pumikit ka, ramdam mo pa rin ang tibok ng sariling puso. Parang sinasayaw ng alaala. Ganon ang gabi, bago ang huling araw ng palabas. Hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kaba, hindi dahil sa pressure, kundi dahil ayoko pang matapos ang lahat. Ayoko pang matapos kami. Kinabukasan maaga akong pumasok sa teatro. Tahimik pa. Amoy pa ng bagong linis na sahig. Ang halong pulbos at pawis ng mga nagdaan. Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko agad si Emilio. Nasa gitna ng entablado. Umiikot, umaayo ng katawan sa malamlam na tugtog galing sa phone niya. Hindi niya alam na nandun ako, pinapanood ko lang siya. At sa bawat pag-ikot niya, ramdam ko yung lungkot na hindi niya sinasabi. Yung uri ng lungkot na hindi mo maririnig sa salita. Pero kitang-kita mo sa paraan ng paggalaw. Para siyang sinasayaw ang lahat ng kirot na tinatago niya para hindi ako mahirapan. Tahimik akong lumapit. At eto, tinawag ko siya. Emilio. Huminto siya. Ngumiti, yung ngiting may halong pagod. Pero ako pa rin yung dahilan. Last day na natin, Lando. Huling sayaw. Sabi naman niya. At ang sagot ko, hindi. Last performance lang, hindi last tayo. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya pero nakita ko. Lumunod ang dibdib niya sa paghinga na parang kinukumbinsi niya ang sarili na huwag umasa. Nilapitan ko siya mula sa likod. Hinawakan ko yung bewang niya. Iniangat niya yung kamay niya para ilapat sa kamay ko. At ang sabi ko, kahit matapos to, hindi kita bibitiwan. At doon siya napangiti. Yung totoo, yung matagal ko nang gustong makita ulit. At sa gitna ng entablado, puno na ang teatro, madilim, tahimik, isang spotlight sa gitna. Kami lang. At nagsimula ang tugtog. Di ko alam kung dahil sanay na kami o dahil huling beses na namin yung entablado. Pero nung nagtagpo yung kamay namin, parang sumabog ang lahat ng emosyon na pinipigilan namin sa buong episode ng buhay na to. Pag-ikot namin, ramdam ko yung lakas niya. Pagbuhat ko sa kanya, ramdam ko yung tiwala niya. Paglapit ng mukha namin sa isa't isa, ramdam ko yung init na dati kong tinatakasan. Nagtama ang mga mata namin. Mahaba, malalim, masarap titigan. At habang umiikot kami sa gitna ng stage, bigla akong napabulong. Emilio, mahal kita. Hindi ko inasahan ang sagot niya. Lando, ilang buwan ko nang hinihintay yan. Natawa ko ng konti na parang napakabigat na tinik ang bumagsak mula sa dibdib ko. Niyakap ko siya doon mismo sa gitna ng spotlight, hindi bilang bahagi ng choreography kundi dahil gusto ko, dahil kailangan ko, dahil mahal ko siya. At akala ko magagalit ang direktor, akala ko magugulat ang audience, pero hindi. Nagpalakpakan sila. At doon ko na-realize, hindi na lang kami nagsasayaw sa harap ng tao. Pinapanood nila ang dalawang pusong sabay na natuto, nasaktan, nagmahal, at natagpuan ng tahanan sa isa't isa. Pagkatapos ng palabas, pagkababa namin ng entablado, hindi kami naghiwalay.
At ang sabi niya habang hawak pa rin ng kamay ko, "Lando, ano? Ano na tayo?" Ngumiti ako, yung ngiting sigurado, buo, walang alinlangan. "Tayo na, Emilio." At ang tanong niya, "Tayo?" At ang sagot ko naman, "Tayo. Tayo sa sayaw, tayo sa buhay, tayo sa lahat." At sa wakas tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, pwede na siyang maging masaya. Niyakap niya ako ng mahigpit at ang bulong niya sa akin, "Salamat, Lando. Akala ko kasi hanggang sayaw lang ako sa iyo eh." At ang sabi ko naman, "Hindi. Ikaw ang sayaw ko." Sa huli, hindi pala mahalaga kung ilang ulit kang madapa sa sahig. Hindi mahalaga kung ilang beses pong iniwasan ng katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano katagal bago mo aminin. Ang mahalaga ay kung kanino ka babalik, kung kanino ka sasayaw, kung kanino mo iaalay ang huling galaw ng puso mo. At kung may isang bagay akong natutunan, ang tunay na pag-ibig, hindi yan basta sinusulat, tinutugtog o sinasayaw. Tunay na pag-ibig, nararamdaman at hindi mo pwedeng pigilan. At sa unang pagakbang pa lang ng sayaw namin ni Emilio, alam ko na, siya na. Isang sayaw, isang puso, isang pag-ibig, isang kami. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.